David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 301. Lahat tama. Tumango si Lin Chanho. Ngunit nang si Lin Chanho ay nagmamaneho ng kotse upang maghanap ng repair shop, natagpuan niya ang isang pulang Mercedes-Benz C na sumusunod sa kanila sa lahat ng oras. Mr. Chen, may sitwasyon. Tumingin si Lin Chanho sa rearview mirror at sinabi. Bumalik si David sa loob ng sasakyan, at nagmamadaling ibinaling ang kanyang ulo. Pagmamaneho papunta sa malayong lugar, napakaraming tao sa kalsada rito. Biglang lumingon si Lin Chanho patungo sa labas ng Yuncheng, at ang pulang Mercedes-Benz ay nagmamadali ring nagmaneho at sumunod. Nakita ni Sonia ang isa pang sasakyan na sumusunod sa kanila, medyo naging pangit ang mukha, at bahagyang nanginig ang buong katawan. Inakbayan ni David si Sonia at marahan siyang inalo, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagmaneho ang sasakyan sa medyo malayong lugar, inihinto ni Lin Chanho ang sasakyan, at ang pulang Mercedes-Benz ay biglang nagpreno at huminto sa likuran. Bumaba si David at ang iba pa sa sasakyan, dahil natatakot si Sonia, ang kamay ni David ay palaging nasa balikat ni Sonia, at hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig. Sa oras na ito, isang batang babae ang lumabas sa driver's seat ng isang pulang Mercedes-Benz. Ang batang babae ay may maikling buhok, may isla na mga tampok ng mukha, at isang bilog na mukha na tila isang manika. Pagkababa ng babae sa kotse, parehong natigilan sina David at Lin Chanho. Yung tipong babaeng hindi mukhang killer no matter what. Ang babae ay may hawak na wrench sa kanyang kamay at tumingin kay David at Lin Chanho na may kaunting takot sa kanyang mga mata. Sino ka ba? Bitawan mo ang pinsan ko, tumawag na ako ng pulis. Itinuro ng batang babae si David gamit ang isang wrench, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Sandaling natigilan sina David at Lin Chanho, at lahat sila ay tumingin kay Sonia nang hindi sinasadya. Sa oras na ito, ang mga mata ni Sonia ay puno ng luha, at siya ay nasa sabik na magsalita. Fei, tumaas ka na, hindi kita nakikilala. Gaya ng sinabi ni Sonia, tumakbo siya palapit sa dalaga at niyakap ang dalaga. Sa pagkakataong ito, ang dalaga ay natigilan, tumingin kay David, at pagkatapos ay kay Sonia, medyo natigilan. Sister Sonia, ikaw, hindi ba kinidnap ka ng dalawang kontrabida na ito? Tanong ng dalaga. Pagkidnap. Saglit na natigilan si Sonia, saka humagalpak ng tawa, anong kidnapping? Kaibigan ko itong dalawang ito, ipapakilala kita sa kanila. Dinala ni Sonia ang babae kay David, ito ang aking pinsan na si Gu Yufei. Ang dalawa ay tinatawag na David at ang isa ay Lin Chanho. Kamusta ka? Inilahad ni David ang kanyang kamay. Namula si Gu Yufei sa kahihiyan, at nakipagkamay kay David, I'm so sorry, akala ko masamang tao ka. Nagkataon na nakita ni Gu Yufei si David at ang iba pa noong nagmamaneho siya. Nakita niya si Sonia sa kotse, at inakbayan siya ni David ng mga oras na iyon. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Sonia, at nasira ang likod ng sasakyan ni David. Naisip ni Gu Yufei na si Sonia ay kinidnap. Kaya habang tumatawag ng pulis, sumakay ako para sumunod. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ayos lang, naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Akala namin masama kang tao ngayon, tapos natakot ako. Masayang sabi ni Sonia. Ate Sonia, anong nangyari sa kotse mo? Anong ginagawa mo dito sa Yuncheng? Tanong ni Gu Yufei na may pagtataka. Tere, bibili tayo ng gamot. Kung tungkol sa kotse, ito ay isang mahabang kwento. Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Si Sonia ay ayaw makipag-usap ng marami kay Gu Yufei, at ayaw niyang malaman niya ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang pag-alam ng higit pa ay hindi mabuti para sa kanya. Then get in my car. Hinihintay ako ni ate na sabay na kumain. Kung alam niyang nandito ka, matutuwa siya. Hindi na nagtanong pa si Gu Yufei, at hinayla si Sonia papasok sa kanyang sasakyan.
Tumingin si David at sinabi kay Lin Chanho, pumunta ka at ayusin ang kotse, tatawagan ka namin. Tumango si Lin Chanho at nagmaneho, habang si David ay sumakay din sa kotse ni Gu Yufei at umupo sa likurang upuan. Kabanata 302. Ilang taon nang hindi nagkita sina Gu Yufei at Sonia, at walang katapusang nag-uusap ang dalawa. Ate Sonia, saang grupo kabilang ang boyfriend mo? Tanong ni Gu Yufei. Hindi ko siya boyfriend. Umiling si Sonia. Ibaba mo na, nakita ko na lahat. Hindi mo siya boyfriend. Uupo ka ba sa kanya at hahayaan siyang yakapin ka? Umalis ka ba nang hindi nagpapaalam sa tito mo? Mapaglarong ngumiti si Gu Yufei kay Sonia. Hindi, alam ng tatay ko na pumunta tayo sa Yuncheng. Nagmamadaling paliwanag ni Sonia. Kung hindi, maaaring kunin ni Gu Yufei si Sonia bilang isang elopement, at tatawagan niya si Ruben. Guwapo, saang grupo ka ba galing? Kiligin mo si Ate Sonia, ang galing mo yata. Hindi na natakot si Gu Yufei sa pagkakataong ito, at tinanong si David ng mapaglarong tingin. Bahagyang ngumiti si David. Hindi ako miyembro ng alinmang grupo, at ngayon isa na akong walang trabahong palaboy. Sinusuportahan ako ng pinsan mo. Siya ang bumili ng damit ko. Ang suit na suot ngayon ni David ay binili talaga ni Sonia. Munting puting mukha. Natigilan si Gu Yufei, at lumabas ang mga salitang, maliit na puting mukha. Fei, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Nagmamadaling pinandilatan ni Sonia si Gu Yufei, at pagkatapos ay tumingin kay David nang may paghingi ng tawad. David, ganito ang personalidad ng pinsan ko, huwag kang tumigil. Bahagyang ngumiti si David, ang karakter na ito ay napakahusay, gusto ko ito. Walang kwenta ang magkagusto sa akin, hipag mo ako. Mapaglarong sabi ni Gu Yufei. Hindi maiwasang mapangiti ni David, bagamat sinabi niya kay Gu Yufei na nasaktan ang mga tao, ngunit mayroon siyang matuwid na pagkatao at mabuting puso, tulad ni Sonia. Mabilis na nagmaneho si Gu Yufei patungo sa isang western restaurant, ipinarada ang kotse, at pumasok kasama sina David at Sonia. Sa isang mesa malapit sa sulok, isang babaeng may malalaking alon at isang pares ng salaming pang-araw na nakasabit sa kanyang dibdib ay matamang nakatitig sa kanyang telepono, na may alindog ng isang propesyonal na babae. Ate, tingnan mo kung sino ang nandito. Lumapit si Gu Yufei sa babae at tuwang-tuwang sinabi. Tumangala ang babae at bahagyang natigilan, habang si Sonia ay nagmamadaling sumigaw, Ate Yuyaw, nakikilala mo pa ba ako? Sonia, bakit ka pumunta sa Yuncheng? Bilisan mo at maupo ka. Si Gu Yuyaw ay nagmamadaling tumayo at masayang nagtanong. Pumunta kami ng mga kaibigan ko sa Yuncheng para bumili ng mga halamang gamot. Sabi ni Sonia at umupo sa tabi ni Gu Yuyaw. Noon lang nahanap ni Gu Yuyaw si David, tumangala siya pababa, bahagyang tumango, at iniabot ang kanyang kamay. Ang pangalan ko ay Gu Yuyaw, pinsan ni Sonia. Ang pangalan ko ay David Chen, kaibigan ni Sonia. Nagmamadaling inabot ni David at nakipagkamay kay Gu Yuyaw. Pagkaupo, tiningnan ni Gu Yuyaw si Sonia na may bahagyang ngiti, at nagtanong sa mahinang boses, Sonia, kaninong anak ito? Mukha siyang napakasigla, hindi masama. Ate, huwag ka nang magtanong, sasabihin ko sayo. Hinailan ni Gu Yufei si Gu Yuyaw, at pagkatapos ay bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Gu Yufei, ngunit mas naging pangit ang mukha ni Gu Yuyaw, at nagbago rin ang tingin sa mga mata ni David. Sonia, mag-ingat ka sa boyfriend mo. Sa iyong kasalukuyang estado, naniniwala ako na maraming tao ang susunod sa iyo. Bata ka pa, kaya buksan mo ang iyong mga mata, huwag magdaya ng ilang tao, at magpakasal sa hinaharap. Huli na para magsisi. Tumingin si Gu Yuyaw kay Sonia at sinabi, ngunit halatang naririnig ito ni David. Sister Yuyaw, mali ang pagkakaintindi mo, actually. No need to explain, naiintindihan ko lahat, and I come from your age.
Bago matapos magsalita si Sonia, pinutol ni Go Yuyaw ang mga salita ni Sonia, at pagkatapos ay tumingin kay David at sinabing, ano ang problema ng mga may kamay at paa, napakasarap ba ng malambot na kanin? Kabanata 303. Nang makitang bigla siyang pinuntirya ni Guyuyaw, mukhang walang magawa si David, at hindi niya alam kung paano siya sasagutin. Yuyaw, sinong kumakain ng malambot na kanin? May mga lalaki pa bang kumakain ng malambot na kanin sa lipunang ito? Sa oras na ito, dumating ang isang gwapong lalaki na may taas na 1.8 metro. Kuya Zigang, bakit ka nandito? Huli ka sa bawat pagkain. Nang makita ang bata, sinabi ni Gu Yufei na may ngiti sa kanyang mukha. I just discussed some business, so I was delayed. This is the old rule. I'm late, I will pay for it now. You can order anything you want. Ngumiti ang bata at saka tumingin kay Sonia. Ito ang aking pinsan na si Sonia, ito ang aking pinsan na kasintahan ni David. Sinundan ni Gu Yufei ang bata at ipinakilala siya. Ang pangalan ko ay Hizigang, boyfriend ni Yuyaw. Iniabot ni Hizigang ang kanyang kamay, at sinundan ng Ginoo sina Sonia at David at nakipagkamay. Binigay ni Gu Yufei ang kanyang upuan at pinaupo si Hizigang kasama si Gu Yuyaw. Anong pinag-usapan nyo kanina? Nagsalita pa kayo na kumain ng malambot na kanin. Pagkaupo, tinanong ni Hizigang si Gu Yuyaw. Casual remark lang. Nakahanap ng freelancer ang pinsan ko na anak ng pinakamayamang tao sa Horendel. Wala siyang trabaho. Kailangan pa ng pinsan ko ng damit para mabili ang lalaki. Hindi mo ba naisip na ito ay malambot na pagkain? Bumantong hininga si Guyuyaw at sinabing, makatuwirang maput sa bakal dahil sa pagiging bakal. Bahagyang nagbago ang mukha ni David, bagaman ginagawa ito ni Gu Yuyaw para sa ikabubuti ni Sonia, ngunit nang paulit-ulit niyang sinabi iyon, medyo nagalit din si David. Nakita rin ni Hizigang na mali ang mukha ni David, kaya sinabi niya kay Gu Yuyaw, hindi mo masasabi iyan, paano magkakaroon ng napakaraming magagandang pamilya sa mundo? Sa tingin ko ay pambihira itong kapatid ni David, basta mayroon kang ang kakayahan at kagustuhang gawin ito, hindi mo ito magagarantiya. Isang araw tatalikuran ka, kaya huwag mong maliitin ang sinuman. Pagkatapos magsalita ni Hizigang, tumango siya bilang paumanhin kay David, Kuya David, huwag kang mag-alala, masyadong matuwid at madaling masaktan ang mga kapatid nila. Hindi, lahat ito ay mula sa sarili kong pamilya, at ang aking pinsan ay para rin sa ikabubuti ni Sonia. Si David ay may magandang impresyon kay Hizigang, at ang galit sa kanyang puso ay lubos ding naibsan. Umorder na tayo at kumain, iniimbitahan kita ngayon, huwag mong itabi ang alinman sa iyo para sa akin. Sabi ni Hizigang, tinawag ang waiter at nagsimulang mag-order. Hindi nagtagal, puno na ang isang mesa, at maraming tao ang kumakain at nag-uusap. Sa pag-uusap, napagtanto ni David na ang Hizigang na ito ay magaan, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi simple, ngunit ang anak ng sikat na renhetang sa Yuncheng. Dapat mong malaman na ang renhetang ay maaaring may rank sa nangungunang tatlong sa Yuncheng. Mayroong 18 na parmasya na nagdadalubhasa sa pagbawi at pagbebenta ng mga panggamot na materyales. Ito ay lubos na maimpluwensya sa buong Yuncheng. Sa pakikinig sa pag-uusap ni Hizigang, nadama ni David na ang terminong rich second generation ay hindi isang mapanirang termino, ngunit kung kanino ito dapat italaga. Kuya David, pagdating mo sa Yuncheng sa pagkakataong ito, bibisita ka ba o iikot lang? Tanong ni Hizigang kay David. Silang dalawa ay tinuturing na bayaw kaya dapat marami pang palitan. Bibili ako ng isang batch ng medicinal materials. Sinabi ni David na totoo ito. Ayos lang yan, kung gusto mo ng kahit anong medicinal materials, sabihin mo lang na nasa renhetang lahat ng medicinal materials na gusto mo, at lahat sila may quality assurance. Sa relasyon natin, bibigyan kita ng pinakamababang presyo. Sa totoo lang, kung ikaw talaga
Gusto mong gawin ang negosyong ito, maaari ka ring kumita ng malaki sa pamamagitan ng muling pagbebenta ng mga panggamot na materyales. Hindi naintindihan ni Hizigang si David at naisip ni David na gustong maging dealer ng droga. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nagpaplano akong bumili ng ilang panggamot na materyales para sa sarili kong gamit. Hindi bababa sa ito ay dapat na 100 taong gulang na ginseng, 100 taong gulang na Ganoderma lucidum, at iba pa. Kung mayroong 1,000 taong gulang, iyon ay mahusay. Bahagyang ngumiti si David. Si Hizigang ay natigilan sandali, habang si Guyuyaw ay ngumisi, may tubig ka ba sa iyong ulo? Alam mo ba kung gaano karaming pera ang sinasabi mo? Lalo na ang 1,000 taong gulang na ginseng Ganoderma lucidum, iyon lang ang taas makalangit presyo, natatakot akong ibenta ka, hindi mo kayang bayaran. Hindi nagsalita si David, at hindi na kailangang magpaliwanag. Kabanata 304. Pagkaraang huminto sandali, sinabi ni Hizigang kay David, "Kapatid na David, naiintindihan ko ang iyong pagnanais na gumawa ng malaking negosyo, ngunit ang mga bagay na sinabi mo, kahit sa Yuncheng, ay hindi mabibili ng kayamanan. Bagamat mayaman ang pamilyang Su, maaaring hindi nila ito magagawa. Kung hindi mo alam kung paano gawin ito, natatakot kang malinlang ka at masira ang iyong pamilya. Brother He, salamat sa pagpapaalala sa akin, may sarili akong sukat." Sinundan ni David si Hizigang para pasalamatan siya. Nang makitang tila nagpa siya si David, hindi siya pinasigla ni Hizigang, ngunit sinabi, "Kuya David, kagagaling mo lang sa Yuncheng, magpahinga ka, pumunta ka bukas sa Renhetang main store para hanapin ako, at sasamahan kita. Lakad-lakad, kilalanin mo muna sarili mo, pag nasa tabi mo ako walang magsisinungaling sayo. Anong ginagawa mo sa kanya? Hindi ka ba busy? Yung tipong matataas ang mata at mababa ang kamay, wala siyang magawa. Sa isang bibig, nasa 100 taon na siyang ginseng. Marunong ba siyang makilala ang 100 taong gulang na ginseng? Kung mas tumitingin si Guyuyaw kay David ngayon, hindi gaanong kasiya siya sa mata. Okay, dahil malayo na ang narating natin, dapat lagi tayong may kasama." Bahagyang ngumiti si Hizigang. "Gusto kitang samahan, wala akong oras, kailangan kong pumasok sa trabaho." Kumunot ang noo ni Guyuyaw at nakita si Sonya na nagsabi, "Sonya, kailangan mo ng higit na atensyon, ngunit kung hihilingin sa iyo ng iba na magbayad, magbabayad ka. Kilala ko ang pinsan ko." Tumango si Sonya. Pagkatapos kumain, nagbatian ang ilang tao at naghanda para magpaalam, at pagkatapos ay nagpunta sina David at Sonya upang humanap ng matitirhan. Gusto ni Guyuyaw na tumira si Sonya sa kanyang bahay, ngunit kung isasaalang-alang si David, tumanggi si Sonya. Paglabas niya sa pinto ng restaurant, sinalubong siya ni Lin Chanho, at inayos ang sasakyan. "Ito ang kaibigan kong si Lin Chanho." Nang makitang papalapit si Lin Chanho, ipinakilala ni David si Hizigang. "Goith, hello? Ang pangalan ko ay Hizigang." Nakipagkamay si Hizigang kay Lin Chanho. "Kuya David, nabalitaan ko na mayroon kang isang underground emperor sa Horendel na tinatawag na Lin Chanho. Siya ay tinatawag na Lord Tiger. Siya ay napakalakas sa Horendel. May daan-daang tao sa ilalim niya. Ang pangalan ng kapatid na ito ay kapareho ng Lord Tiger." Medyo nagulat si Hizigang. Napakaraming pangalan na pareho, mabibigyan kaya siya ni Lord Tiger ng kotse na may soft meal. "Anong iniisip mo?" sabi ni Guyuyaw sabay tingin. Nang marinig ito ni Sonya, ibinuka niya ang kanyang bibig at gustong ipaliwanag sa kanyang pinsan na ang Lin Chanho sa kanyang harapan ay ang Tiger Lord sa kanilang mga bibig. Hindi niya lang ibinuka ang kanyang bibig, pinigilan siya ni David sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Parehas ang pangalan, parehong pangalan." Ayaw ni David na mapansin ng maraming tao kung nasaan sila. Kung mabubunyag din ang pagkakakilanlan ni Lin Chanho, maraming tao sa Yuncheng ang titingin sa kanila.
Pagkatapos paghiwalayin ng restaurant, si David at ang iba ay humanap ng hotel at direktang nag-book ng 3 kwarto, isa para sa bawat tao, ngunit umaasa si David na mag-book ng 2, na sinasabing ito ay para makatipid, ngunit hindi sumasang-ayon si Sonia. Sa lahat ng paraan, natupok ang mga bangka at sasakyan, at may mga taong mula sa pamilya Wei na humahabol at pumatay sa kanila. Pagod silang lahat, kaya nakatulog silang lahat sa pagkakahiga. Sa panahong ito, sa pamilyang Wei, ang kabisera ng probinsya, hindi komportable si Wei Kunan sa paglalakad. Mahigit kalahating araw na, pero wala man lang balita. Tumawag siya at nakipag-ugnayan sa sarili niyang mga tao. Ang mukha ni Wei Kunan ay lalong naging pangit, at ang pagkabalisa sa kanyang puso ay lumakas. Alam niyang may nangyari sa mga nasasakupan niya, kung hindi ay hindi niya ito makontak. Fuber. Sigaw ni Wei Kunan. Guru. Pumasok ang isang hubog at payat na matanda. Ang matandang ito ay ang matandang dalaga ng pamilya Wei. Mula sa henerasyon ng ama ni Wei Kunan, si Uncle Fo ang naging kasambahay sa pamilya Wei. Ngayong matanda na siya, bagamat hindi na siya ang kasambahay, kinuha pa rin ng pamilya Wei si Uncle Fo bilang kanila, at hinahayaan pa siyang manatili sa pamilya Wei para magretiro. Kabanata 305. Noon, ang pamilya Wei ay minsang pinaghiganti ng pamilya ng kaaway. Daan-daang tao ang nakapalibot sa pamilya Wei. 12-dosenang miyembro ng pamilya Wei ang nakataya. Sa huli, umasa sila kay Uncle Fo para itaboy ang mga kaaway na iyon. Simula noon, si Faber ay naging sariling pamilya ng Wei family. Tiyo Fu, magsama ka ng ilang tao sa Yuncheng, at dapat mong dalhin ang taong nagpatalsik sa iyong master. Kung hindi mo siya madakip ng buhay, kahit ang bangkay ay ibabalik sa akin. Kung ang bagay na ito ay hindi mapangasiwaan ng mabuti, ako natatakot akong mas masahol pa ang pamilya Jiang. Tingnan mo ang pamilya kong Wei. Ano man ang mangyari, gusto ni Wei Kunan na tanggalin si David ngayon, kung hindi ay papagalitin siya ng kanyang asawa buong araw at maliitin siya ng pamilya Jiang, at hindi siya maglalakas loob na magsalita. Huwag kang mag-alala, Master, may dadalhin talaga ako. Tumango si Fubo, saka tumalikod at naglakad palabas. Sa sumunod na umaga, kakagising lang ni David at ng iba pa at nag-almusal sa hotel nang magmaneho si Gu Yufei. Ate Sonia, natatakot si Kuya Zigang na hindi kayo magkakilala, kaya hayaan mo akong pumunta at dalhin ka doon. Sabi ni Gu Yufei kay Sonia. Okay, then let's go. Tumango si Sonia. Ate Sonia, hindi ka ba pwedeng matulog kasama ng boyfriend mo sa gabi? Lumapit si Gu Yufei kay Sonia at bumulong. Anong kalokohan, may kanya-kanya tayong kwarto. Pinandilatan ni Sonia si Gu Yufei. Sa pangunguna ni Gu Yufei, dumating si David at ang iba pa sa punong tanggapan ng Renhetang. Ang lokasyon ng tindahan na ito sa gitna ng lungsod ay sumasaklaw sa isang lugar na libu-libong metro kwadrado, na nagpapakita na ang lakas ng Renhetang na ito ay hindi maaaring maliitin. Pagpasok pa lang sa pinto, magalang na sinabi ng waiter sa pintuan ng shop kay Gu Yufei, Miss Gu, inutusan na namin siya, pagkarating mo, maaari kang dumiretso sa likod ng hall para hanapin siya. Nakuha ko. Tumango si Gu Yufei at kumaway kay Sonia, Ate Sonia, pumunta tayo sa likod ng bulwagan. Sumunod sina David at Lin Chanho sa likod ng dalawang babae. Sa oras na ito, tiningnan ni David ang buong Renhetang. Bagamat madaling araw na, marami ng bisita ang lumalabas-pasok, may nag-iinspeksyon sa mga paninda, at may nagtitinda. Sa bulwagan ng Renhetang, mayroong hindi bababa sa 1,000 uri ng halamang gamot, na ang bawat isa ay nakadisplay sa eskaparate, at lahat sila ay nakakabit sa mga pangalan at epekto ng mga halamang gamot, na sapat na upang makita na ang Renhetang ay napaka-formal. Naramdaman ito ni David ng lihim, at nalaman na ang mga panggamot na materyales sa lugar na ito ay pawang mga ordinaryong bagay, at hindi nila maramdaman ang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya, ngunit tama itong isipin, sino ang maglalagay ng mga mahahalagang gamot sa bulwagan na tulad nito?
Matapos dumaan sa bulwagan at isa pang koridor, dumating si David at ang iba pa sa lobby sa likod. Sa magkabilang gilid ng lobby ay may mga bodega, na puno ng mga bag ng mga halamang gamot. Kuya David, nandito ka na. Nang makitang dumating si David at ang iba pa, dali-dali silang binati ni Hizigang na nakangiti, "Maupo na kayo, may bisita akong libangin, at kapag natapos na ang reception, isasama ko kayo." Kuya don't worry, busy ka muna. Bahagyang ngumiti si David. Tumango si Hizigang, "Halika, uminom ng ilang tasa ng tsaa." Pagkatapos magpadala ng isang tao upang maghatid ng tsaa kay David at sa iba pa, umalis si Hizigang. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa mesa ng 8 Immortal sa gitna ng lobby. Umupo si Hizigang sa tapat ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Nag-uusap ang dalawa, at may magandang kahon na gawa sa kahoy sa mesa ng 8 Immortals, tila nakipag-deal sila. Umupo si David, humigop ng tsaa, at medyo bored na tumingin sa paligid. "Sir." Siya, isa itong matandang ginseng ng bundok na mahigit 100 taong gulang na. Tingnan mo ang kalidad, ulo, at balbas ng ginseng. Ito ay talagang top grade na ginseng ng bundok. Nagkakahalaga ito ng 20 milyon, medyo. Hindi naman masyado, pag hindi tinanggap ni Renhetang, pwede akong pumunta sa Tongrentang, 20 milyon talaga ang tatanggapin nila. Biglang nagtaas ng boses ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabi kay Hizigang. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.